may mga bagay na hindi natin pwedeng pagkasunduan. Pero hindi ibig sabihin na hindi tayo nagkakasundo, mag-aaway tayo. Palagi ko itong paborito. Paborito ko itong kwento. Yung pong mga Ilocano, mayroon kayong ulam, abuos. First time ko yung natikman. Aliw na aliw ako. Nung tinikman ko, pumuputok-putok sa bibig yung ulam. Sabi ko, ano po ito? Itlog ng langgam. Alam nyo, nalunok ko na. Feeling ko may gumagapang pa eh. Sabi nung nanay ng seminarista, mahal yan, Father. Siyempre, ikaw ba naman ang kumuha ng itlog ng langgam? Ano pa? Mahal talaga yon. Ano pa? Specialty nila yon. Abuos. Natikman ko na. Kaya pagkatapos mag-bless ng pagkain, yung mga kasama kong pare, na-intriga, kumuha din. Habang kumakain kami, ang binanatan ko lang, bagnet sila yon. Ano po? Sabi, bakit ganito ito? Ano nito? Sabi, hindi sinabi ko na. Yan ay itlog ng langgam. Ay mayroon pa silang natitira. Ngayon, sabi nung nanay, masarap po ba? Masarap po ba? Ang mga sinungaling. Sabi lang, opo. Kasi ayaw nating makasakit ng kalooban. Kahit hindi masarap, opo. Anong ginawa nung nanay? Kinuha yung buong lalagyan at sinandukan sila. Tama na po. May mga bagay na hindi natin mapapagkasunduan. Ano po sabi ni Stephen Covey? Sabi niya, there are times we can disagree agreeably. Na pagkasunduan natin na hindi tayo magkakasundo. At least nagkasundo kayo, hindi po ba? Mananabi ako mananabi. Bato-bato sa langit. Ano pa? Kahit pari, sorry for the words, hindi nakapagsasalita tungkol sa korupsyon ng ibang tao dahil ayaw nilang masaktan ang kanilang mga benefactor. Di po ba? Hindi nagsasalita tungkol sa kamalian. Bakit? Baka hindi magbigay. Yun ang malungkot na kwento. Mga minamahal na mga kapatid, we compromise our values because we are so afraid that we might not benefit anymore from them. Is it about what is true? No. It is about what we can get. Kaya nagkakaroon ng kampi-kampi. Nagdidilim ang ating buhay. Madilim ang kinabukasan ng ating bansa. Kasi hanggang ngayon, marami sa atin tinatangkilik ang korap. Bakit? Nakikinabang. Ano sabi doon? Repent, for the kingdom of God is at hand. Hindi natin mararamdaman ang kaharian ng Diyos kung patuloy tayong mabubuhay sa dilim. Hindi magiging maayos ang inyong pamilya kung ayaw niyong pag-usapan ng katotohanan. Dahil takot tayong makasakit. Alam mo namang bawal yung kinakain ng nanay mo. Pero dahil ayaw mo masaktan, pinagbibigyan mo. May gamot naman eh. Ganon talaga. Ngayon, putol ang paa. Sino may kasalanan? Ikaw. Ayaw mo magsalita. Father, ayaw makinig. Pagkaminsan, sabi nga nila, you have to break the body to save the soul. Hindi mo nga masabi, may muta ka, di po ba? O bakit ka bigla nagpahid ng mata mo? Nasabi ko lang, may muta ka, di po ba? Hindi natin masabi. Father, hindi naman na madali yun sabihin. Hindi, ganito lang yun. Sabihin mo doon sa may muta, tingnan mo nga ako, may muta ba ako? Wala. Buti ka pa, meron. Di ba? Di ba? Tapos, di po ba? Mga minamahal na mga kapatid, ayaw nating magsabi ng totoo. Kaya tayo nagkakagulo. My dear friends, my brothers and sisters, the problem with sin that makes us live in the darkness is because we are getting comfortable living in the dark. Amen. It was a sad story that one of the priests who used to preside in Greenbelt got amputated. Nagmimisa yon dito. Naputulan ng paa. Because of diabetes. Sabi ko, hindi niyo ba pinagsasabihan? Alam naman niya yun. Alam niyo, pag ikaw ay nasa dilim,
Hindi mo alam. Kasi masarap talaga kumain ng bawal. I urge parents, please, correct your children. Palagi ko ito sinasabi. Hindi bali nang umiyak ang inyong mga anak ngayon habang sila'y inyong itinatama, kaysa pagdating ng araw, kayo ang iiyak ng dahil sa kanila. Ayaw nating itama kasi ayaw nating masaktan. Sadyang may mga bagay na masakit, lalong-lalo na pag totoo. Ano sabi ng Diyos? Pag ang kapatid mo ay nalugmok sa pagkakasala na wala kang ginawa, ikaw ay merong pananagutan. Pero sinabihan mo at hindi nagbago, ikaw ay walang pananagutan. Kaya mahal kang sinasabi mo. Ano pa? Parang muta lang yan. Yun ang may tinga, di ba? Ano? Ang hirap sabihin, di ba? Nakangiti. Alam ko ulam nyo. Ano? Malunggay. Bakit mo alam? Merong malunggay sa ngipin eh, di ba? Gawan mo na lang ang paraan. Show your concerns. My dear friends, my brothers and sisters, in allowing our brothers and sisters live in the dark, we live with them in darkness. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.